O dumako tayo dito sa susunod nating topic. Yung mga sinusuportahan ni Inday Sara Duterte na mga senador, yung mga binaback-upan, o yan, ganyan, sulit, o with heart na green, at kamao. Kailangan pag DDS, laging may ganyan, no? Pagkatapos magsalita ni Mark Ramos, ipinaliwanag na lahat. Ang isasagot niya mga yan, sulit pa din kami. O eto. Sabi ho dito ng Pilipinas Today, ano? Balita ng Pilipinas Today, sinabi ng Vera Files, no? 4 na sinusuportahan o binaback-upan, no? Na senatorial bet ng Vice Presidente, sabi dito, top fake news sources. Isa-isahin natin. Tingnan natin kung maaalala natin kung ano yung mga pinagpe-fake news nito. No? Bato de la Rosa, mga kababayan. Kay Bato de la Rosa, ang talagang tumatakbo sa akin dito, kay Tobats, mga bossing, yung yung hearing niya sa Senado, yung PIDEA Leaks, mga kababayan, talagang, kailan ba yun? Taong 2024 ba yun, mga bossing? 2024, yung yung naniniwala ako na authentic to. Authentic daw po, mga kababayan. Kasi daw may 2 butas ng puncher. No? Ano ba ang pinake news ni Bato de la Rosa? I-ano nyo nga sa akin? I-comment nyo nga dyan sa akin. Ano po? Kasi si Marcoleta, alam ko, dito kay Marcoleta, yung there is no such as West Philippine Sea, mga kababayan. Isa pang sinabi ni Marcoleta, mga bossing, is, saglit lang walang mga PNP chief o walang PNP chief na pinapapunta doon sa Senado, sa Kongreso, para ipaliwanag ho. Ano tawag mo kay Bato de la Rosa? Di ba? Ano ang tawag ho niya, mga kababayan, kay Bato de la Rosa? Yan, laging ini-invite ho yan. Ano sabi ni Bato de la Rosa? Ayoko ang maging kauna-unahan diyan sa Kongreso. O nandiyan na yung kaibigan natin, si Angela Hero. O, si Tubi. O. Di ba? Yung mga PNP chief na iniimbita. Si Bato de la Rosa. Panahon ho ng dating Pangulong Duterte. Paulit-ulit tinatawag sa Kongreso para ipaliwanag. Ayaw pumunta, natatakot. Pati si Bongo, pinapatawag ko, mga kababayan. Sabi dito, nung isang nag-comment, si Bato de la Rosa, no? Sabi, yung pag-kidnap daw kay Digonyo, yun ang fake news. Mukhang silang lahat naman, sinasabi yata nila lahat yun Di po ba? O Angela Hero, ano ang pinake news si Bato de la Rosa? Si Amy Marcos, lahat naman ho yan, mga kababayan, sinasabi, pinadukot pinakidnap si dating Pangulong Duterte. Biruin niyo po yun. Bato, the puncher. Tsaka yung si Bato, mga kababayan, sabi niya, yun, siguro fake news yun, Sasamahan ko all the way, sasamahan ko hanggang sa dulo ang dating presidente na si Digong. Wala naman, hindi naman. Nung inaaresto na ho, mga kababayan, is hindi na sumipot itong si Bato de la Rosa. Nagpatay, nag-turn off na po ng cellphone. Sabi ni Becky Carriero, ng One Squad Forever, di nila maintindihan bakit dinala doon sa The Hague. Ang dami ng kasulid ni Mark. Sabi ni Chi. Di ba? Mga kababayan, si Bongo, inaresto po ang dating Pangulo. Wala pong tsinelas. Ang lamig-lamig po doon.
Tapos nung nakita natin yung litrato ng dating Pangulo, nakasakay na po sa eroplano, mga kababayan. Ang ganda-ganda ng sapatos ng dating Pangulo. Di po ba, mga kababayan? Oh, kasi ginagawa ho nila yan, mga bossing, ang akala pa din ho nila, mangmang ang mamamayang Pilipino. Sabi ni Becky Carriero, Carrierio, for the first time na-mention mo ako dito, hindi kapag kaho kasi nandiyan kayo sa comment section, yan yung comment na yan, ang bilis ho dito sa amin. No? Kaya nalalakpasan lang yung iba. Sa totoo lang ho, lahat kayo gusto kong i-shout out, kaya lang, mabilis po yung comment section. Biruin mo, no? Mga tumatakbong senador, tapos masasabi, top fake news sources. Ano tong sanabi dito? Nanguna ang apat na senatorial candidates na suportado ni Vice President Sara Duterte sa listahan ng Vera Files na mga senatorial candidate na na-fact check sa misinformation at disinformation mula Abril 2016 hanggang ngayon. Saklap nun, ano? Kaya pala, si Marcoleta nakasama sa nangungunang mag-fake news. Ayan sabi ng Vera File yan. Vera Files. Kasi ako, ang nakita ko lang kay Marcoleta, yun yang sa yung sa mga PNP chief daw po hindi pinapatawag doon sa Kongreso. Mga bossing, yun po ay doon sa peace rally po ng INC. Sabi ni Arnel Pasamosa, may nakita kasi akong sign ng mga DDS. Kaya nasabi kong solid sa katangahan. Hindi, sulid po kami. Sulid! Sulit mga Duterte, sinusuportahan po namin yung mga kaibigan namin na nandiyan. Hindi na dati kapag kaho si Mark Ramos, naka-live ng ganito. Tapos na-i-explain na po natin lahat. Naglalapasan po bigla yung mga totoong mga sulid-sulid. Basta, sulid pa din kami, Duterte. Ngayon, hindi mo na makikita ang mga nagtatype Nalungkot naman kami sa inyo kung kailan namin kayo sinuportahan, saka naman kayo hindi na nag-type ng sulid. Di ba, Ate Gina TV? Paano to mga boss? Tatatak sa isipan ng sambayan ng Pilipino na kayo daw ay nangunguna sa pagpapakalat ng fake news. Ayaw ng sambayan ng Pilipino yan. Ang gusto yung nasa totoo lang po. Pagod na ang Pilipino sa mga kaka-fake news, di ba? Sabi ni Haployd of UST, salamat sa iyo, Mark, paglaban sa fake news. Kailangan, kawawa po yung ating mga kababayan. Biruin mo yung mga DDS, ipapakalat nila yung mga tumatakbo, ipapakalat nila, kinidnap si dating Pangulong Duterte. So ang gagawin niya mga yan, pupunta po sa live natin. Sasabihin, Mark Ramos, fake news ka. Hindi naman pala inaresto ang dating Pangulong Duterte. Kinidnap pala. Ngayon, sasagutin ko. Di ba? Paano mo sasabihin kinidnap? Sandamukal ang kapulisan doon? Ibig sabihin, ang pulis kumukonsente ng kidnapping? Binasahan ng Miranda rights? May 3 lawyer na nakatayo doon? Ba't hinayaan nila? Di ba? 12 oras tumagal yung pag-aresto po. Meron po bang kinidnap na ganun? Sabi ni Ma'am Betty, banikid sinulid sila. Mapapahiya ho, mga kababayan. Kawawa din. Di po ba? Kawawa din. Sabi ni Yo, sa mga mangmang, bye sa inyo, na DDS. Ay, nako. Si Kian, nandyan na din. Di po ba? Kaya dapat yung mga ganito po, sorry sa inyong 4, hindi dapat binoboto. Actually, 2 dyan, malaki ang posibilidad na manalo. Pero, malaki din po ang posibilidad
na mapunta sa ICC, mga bossing. Kasi si Bato at si Bungo, ika nga ni Inday Sara Duterte, mas una sila sa akin na nalalabasan ng warrant of arrest. Ayan. Mixed emotion, ano? Unang-una, nangunguna sa survey. Nangunguna din sa ICC. Yari. Yung dalawa naman po na nasa likod ni Inday Sara Duterte, si Amy Marcos at si Marcoleta, parehas po ang posisyon yan na naglalaro sa pang-12 hanggang 18, mga bossing. Ilan po silang ganun ang posisyon? So, ibig sabihin, isa lang po, mga kababayan, ang posibleng makaposisyon sa kanila sa pang-12. 5 yata silang nag-aagawan sa posisyon na number 12 ho. Nandiyan si Camille Villar. Malamang sa alamang, baka yung Kiko Pangilinan pa ang makapwesto diyan sa pang-12 na yan, mga bossing. O, di ba? Sabi nung sambayan ng Pilipino, gilagay na lang natin si Kiko kesa padapapa ang malagay diyan sa pang-12 na yan. Di po ba, mga kababayan? Oh. Anyway, iwanan na ho natin itong parang, ano yan, pwede ba natin i-consider na hari at reyna ng mga fake news? Sabi po ng Vera Files, mga kababayan. Walang tsinelas, tapos si Bongo nakatago lang pala o nakatago lang. Oh, walang tsinelas. Sabi niya, wala pong tsinelas nung nakita sa picture. Mga bossing, nung nakita sa picture, nakasapatos, ganda-ganda pa nga ng jutotos ni dating Pangulong Duterte.